Gumawa ako ng chicken siomai para sa hapunan namin. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Itong video nga po pala na to ay nung isang linggo. Dahil sa sobrang busy, kaya ngayon ko lang po naisipang i-voice over. 8:30 po ng umaga, ihahatid ko na po si Kenshin sa school niya. Hindi nga maganda yung panahon ngayon dahil umuulan. Yung bag naman ni Kenshin ay nakalagay dun sa plastic para hindi mabasa. Pagkatapos ng ilang minutong pagbabike ay nakarating na rin po kami ni Kenshin dito sa school. Kahatid na pagkahatid ko kay Kenshin dun sa room nila ay umalis na rin po ako kagad. Dala ko nga rin po itong kapote dahil hindi po ito pinapaiwan. May nababasa nga po pala ako sa comment section. Sabi nila bakit daw po hindi ako kumuha ng menkyo o driver's license. Sa totoo lang po mga auntie, gustong gusto ko po mag-aral, mag-drive at magkaroon ng sariling sasakyan. Dito po kasi sa Japan, hindi po ganun kadali at hindi basta-basta ang kumuha ng lisensya. Kailangan pag-ipunan at kailangan din paghandaan. Higit 30 kalapad daw po yung babayaran kapag kukuha po ng lisensya. Sabi kasi nila, iba pa daw po yung babayaran kapag mag-e-exam. Mara naman nakapasa ka na dun sa exam nila tapos meron ka ng sariling menkyo, ang susunod naman na dyan ay kailangan mo na ng sariling sasakyan. Kung sa total po mga auntie, mahigit po 100 kalapad yung kakailanganing pera. Sa akin po kasi mga auntie, hindi pa naman po ako nagmamadali. Kaya ko pa naman kahit na medyo mahirap. Saka na lang siguro kami kukuha ng lisensya kapag meron na kami sapat na ipon. Po mga auntie, maraming salamat po sa mga concern nyo. Mas maganda naman po talaga kapag meron tayong sariling sasakyan. Pagkatapos ko nga po palang ihatid si Kenshin kanina sa school niya, ay dumiretso po ako dito sa supermarket para mag-grocery. Nagawa po kasi ako ng chicken siomai para sa hapunan namin mamaya. Pagkatapos ko pong bumili, ay uwi na rin po ako kagad. Pag tumatagal nga, ay palakas ng palakas yung ulan. Hindi ko nahihintay humupa yung ulan, kaya nagbike na ako pa uwi. Pag-uwi ko po kanina ng bahay, ay dumating naman po yung pinsan ni Otosan. Bigay nga po sila ng maraming tamanegi o sibuyas. Nadalhin po namin itong mga sibuyas sa mga biyanan kong hapon. Alam nyo ba mga auntie, dito po sa Japan, wala pa po ako nakikitang maliliit na sibuyas. Puro malalaki po para siyang mansanas. Puti at pulang sibuyas nga po pala itong mga binigay ng pinsan ng father-in-law ko. Nilagyan ko nga pala ng tolda tong bike ko kanina dahil umuulan. Ayusin ko lang po tong bike para mamaya ay diretso ko nang sunduin si Kenshin. Dahil may oras pa naman, kaya tatanggalin ko muna yung mga ibang dahon ng mga kamatis ko. Dumadami na nga yung sanga kaya kailangan ko nang ayusin yung iba. Pagkakyatan naman ng pipino at kalabasa ay hindi ko pa nagagawa. Minsan nga minantik at maliplipatak. Nagtanggal na nga rin ako ng konting damo dito sa may mga talong. Pag ganitong umuulan ay napakabilis humaba ng mga damo. Pagkatapos ko magdamo ng konti dun sa mga gulayan ko, ay sinundo ko na rin po si Kenshin sa school niya. Hindi na lang ay tumila na yung ulan. Pagkatapos ko sunduin si Kenshin sa school niya, ay dumaan po muna kami dito sa may 7-Eleven. Utang po kasi ako sa Amazon, kaya babayaran ko muna. And fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos ko po magbayad dun sa 7-Eleven, ay umuwi na rin po kami kaagad ni Kenshin. Pagkatapos po ng isang oras, ay nakauwi na rin po si Hapon galing trabaho. Tapos naman si Kenshin para kausapin yung lola niya. Habang busy-busy dalawang hapon ko dun sa labas ay mag-asikaso na ako ng hapunan namin. Chicken siomai nga po pala itong lulutuin ko. Ilalagay ko na lang po yung buong ingredients dito sa screen. Napadami nga po pala ako ng carrots na nilagay pero okay lang po yan. Pagkatapos ko mahalo yung ingredients ay gumawa na po ako dito ng chicken siomai. Pag nagluluto nga po pala ako ay hindi ko po sinusukat o tinatakal. Bali ang lagi ko pong ginagawa ay tansya-tansya lang. Ito po yung sarili kong version sa paggawa ng chicken siomai. Pwede po sa inyo kung paano po kayo gumawa ng sarili nyong version. Pagkatapos ko may balot yung mga siomai, ilulutuin na po natin. Habang gumagawa nga pala ako kanina ng siomai, nagpapakulo na ako ng tubig. Ilagay nga rin po pala ako ng mantika kanina para hindi po dumikit yung mga siomai. 30 pieces nga po pala itong lahat ng mga nagawa ko. Sa pag-i-steam po ng siomai, ay hinahayaan ko lang po ito ng mga 30 minutes. Habang nagluluto ako ng siomai, ay magluluto naman ako dito ng gulay. Hindi ko po alam kung ano po ito lulutuin ko, basta naghiwa-hiwa na lang po ako ng mga gulay. Kaya ng repolyo, carrots, garlic chives, at meron din sahog na karne. Simulan ko na nga po mag-isa ng gulay para makapagluto na ako ng hapunan namin. Kasi gutom na po si uncle yung mga auntie. Tapos ko mag-isa ng bawang at sibuyas ay nilagay ko na po itong karne ng baboy. Kapag naluto na yung karne, sunod naman nating ilalagay ay yung carrots. Tapos mekos-mekos lang natin, sunod naman nating ilalagay ay yung garlic chives. Pagkatapos ng ilang minuto, sunod naman nating ilalagay itong repolyo. Pag medyo malambot na po yung mga gulay, ay maglalagay na po tayo dito ng mga pampalasa. Gaya ng dashi, oyster sauce,
sauce at saka ng sake. Pagkatapos malagyan ng mga pampalasa ay halu-haluin muna natin. Hahayaan lang po muna natin to ng mga ilang minuto hanggang sa maluto. Pagkatapos ko lutuin yung gulay ay gagawa naman ako ng sabaw naming miso shiro. Nung kumulo na ay nilagay ko na po tong dashi. Sunod naman yung miso paste. Dito po sa miso ay pwede nyo po yung salain gamit yung strainer para mawala po yung buo-buo. Kapag nagluluto po ako nito, ayaw po yan pinapatanggal ni uncle nyo dahil yan daw po yung nagpapasarap sa miso shiro. Pero depende po yan sa inyong mga auntie kung gusto nyo pong tanggalin o hindi. Pagkatapos ko po magluto ng miso shiro ay tapos ko na rin po lutuin itong siomai. Pag ganito yung niluluto ko, excited na akong kumain. Makamiss po kasi yung mga ganitong pagkain. Gumawa nga rin po pala ako dito ng salad, kamatis at saka lettuce. Naglagay lang po ako dito ng olive oil at saka ng asin pang salad. Ito na nga, kakainin na natin itong aking chicken siomai. Sa usawa naman, naglagay lang ako dito ng garlic oil, toyo at saka ng lemon juice. Ito na nga po yung simpleng hapunan namin. Minasang itadakimasu. Ano po mga auntie, ang dami ko pong niluluto pero naubos po namin lahat yan. Pag may natira naman po ay nilalagay ko dun sa rep tapos inuulam po ng tanghali. Mama, oishi. おいしい？よかったね。おいしい？ Yay! Tuwang-tuwa nga ako kay Kenshin dahil nauubos niya yung pagkain niya. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po namin kumain at mag-shower ni Kenshin ay naghugas na po ako ng pinggan. Pagkatapos ko naman maghugas ay nagsampay na po ako dito ng mga nilabhan ko. Pagkatapos ko po magsampay ay nilagay ko muna yung punda ng sopa namin. Ito po ay nilabhan ko nung isang araw, ngayon ko lang po naisipang ilagay. Sa mga oras nga po pala na to ay tulog na po yung 2 hapon ko. Bago ako matulog ay tinabi ko muna ito mga sibuyas. At po ng mga sibuyas na to ay dadalhin po namin sa mga binan kong hapon sa mga susunod na araw. Mas 12 na nga po ng gabi, saka ako natapos mga auntie. Ilan po, dito na po natapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye. Dadanda, sabi po, dyan nyo, ako ay Poji!